pagtatawanan ka po sa loob ng korte kapag ang isa-cite mong jurisprudence ay isang impeachment case na hindi decided ng Supreme Court. Kaya dapat ang isa-cite lang natin na case ay yung mga decided ng Supreme Court. Kaya tama po yung citation ng defense kanina kasi Supreme Court case yun. Ngayon po, yung mga sinite ni Chel Jokno kanina, number one, as I said, political cases yung mga yun. So hindi siya precedent setting. So hindi siya persuasive or authoritative or binding sa ating mga senador. And pangalawa, mali po yung paggamit niya ng case ng exemption doon sa AMLAC case na discuss ko na to kanina, na sabi niya may exception po doon sa isang forfeiture case na isinampa ng AMLAC. Inilabas po nila yung bank accounts doon kahit hindi pasok sa exception yung case na iyon. Totoo, kasi inherent iyon sa primary mandate ng AMLAC na mag-forfeit ng ill-gotten wealth. Therefore, kung ipoprove mo yung case mo na forfeit yung ill-gotten wealth, siyempre kailangan mong ipakita yung transaction that demonstrate yung ill-gotten nature ng transaction. So kailangan mong isubpina yung bank account. Ganon din po sa foreign currency deposit. Meron din pong isang jurisprudence doon sa foreign currency deposit. Kahit secret lahat ng foreign currency deposit, pero yung foreign currency ay ginamit sa isang illicit na transaction na yun mismo yung subject matter, yung bank account na yun, inherent yun na kailangan mong isubpina para ma-prove yung crime. Ganon din dapat dito sa case ni VP Sara Duterte. Kung oobserbahan niyo po lahat ng mga kasong ito, dapat specific na meron ng illegal act. Na yung drive ng prosekusyon na parang siniset yung mind ng mga senator judge na kesyo, yung depensa daw, parang nililimitahan yung kapangyarihan ng impeachment court, walang kapangyarihan, parang binabastos. Yung parang ganun yung mga drive niya na sabi naman ng depensa na hindi naman namin kini-question yung kapangyarihan ng impeachment court, kundi kailan ito gagamitin, kung gagamitin ba ito sa tama, yung supina dito nga sa kinakailangan ng mga records. Kasama ba yun sa mga estratehiya sa nakikita nyo po, attorney? Kung sinasabi mo na kasama ba sa estratehiya ang magsinungaling, o yun po, kasama sa estratehiya nila ang magsinungaling dahil hindi po totoo yan. Ang otoridad ng impeachment court ay nasa saligang batas at ang extent ng kanilang power ay nasa mga batas. Ano ba ang sinabi ng batas? Ang tax information, tax returns ay confidential. Hindi kasama sa exception yung impeachment trial. Ang mga foreign deposits, ganun din. Ang mga AMLAC transactions, ganun din. Ang natitira na lamang sa kanila ay yung mga peso bank accounts at saka peso transactions. Pero just the same, kapag yun din ang hihingin ninyo, hingin ninyo yung taong ini-impeach lamang within the relevant period lamang at dapat specific yung mga transaction na hinihingi ninyo, hindi dapat broad. Opo. Tsaka yung kanyang sinasite din po, no? Dito sa PROSEC kasi, ang sinasite yung mga naging experience during sa corona trial. Pero dito naman po sa panig ng depensa, yung mismong desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus sa HOR. Alin po yung mas mabigat para sa kaalaman ng ating mga kababayan po, attorney? Hindi po precedent setting ang mga impeachment trials. Bakit po? Dahil malaking elemento po dyan ay political. Kaya kapag ikaw po ay isang law student at isang abogado, pagtatawanan ka po sa iyong thesis defense, pagtatawanan ka po sa loob ng korte, kapag ang isa-cite mong jurisprudence ay isang impeachment case na hindi decided ng Supreme Court. Kaya dapat ang isa-cite lang natin na case ay yung mga decided ng Supreme Court. Kaya tama po yung citation ng defense kanina kasi Supreme Court case yun. Ngayon po, yung mga sinite ni Chel Jokno kanina, number one, as I said, political cases yung mga yun. So hindi siya precedent setting. So hindi siya persuasive or authoritative or binding sa ating mga senador. And pangalawa, mali po yung paggamit niya ng case ng exemption doon sa AMLAC case na discuss ko na to kanina, na sabi niya may exception po doon sa isang forfeiture case na isinampa ng AMLAC. Inilabas po nila
yung bank accounts doon kahit hindi pasok sa exception yung case na iyon. Totoo, kasi inherent iyon sa primary mandate ng AMLAC na mag-forfeit ng ill-gotten wealth. Therefore, kung ipoprove mo yung case mo na forfeit yung ill-gotten wealth, siyempre kailangan mong ipakita yung transaction that demonstrate yung ill-gotten nature ng transaction. So kailangan mong isubpina yung bank account. Ganon din po sa foreign currency deposit. Meron din pong isang jurisprudence doon sa foreign currency deposit. Kahit secret lahat ng foreign currency deposit, pero yung foreign currency ay ginamit sa isang illicit na transaction na yun mismo yung subject matter, yung bank account na yun, inherent yun na kailangan mo isubpina para ma-prove yung crime. Ganon din dapat dito sa case ni VP Sara Duterte. Kung oobserbahan niyo po lahat ng mga kasong ito, dapat specific na meron ng illegal act. Meron na dapat sinasabi na dito dinala yung pera, ito po yung specific transaction, siya po ang nagbigay, dito po ibinigay, sa ganitong date po ibinigay. Therefore, kapag sinabpina natin yung bank account na yan at yung transaction na yan within that week, makikita natin na true enough, pumasok yung pera na iyon sa kanyang bank account. Ganun dapat ang teorya nila para ma-meet nila yung minimum requirement ng due process. Opo, dito naman po sa pagde-decide ng mga senator judges, ano po yung bilang para dito? Majority sa present o majority sa kabuuan ng bilang ng mga miyembro ng Senado? Majority lang po ng quorum at ang quorum po ay yung majority ng members. So majority ng present. So kung ilan po yung present dyan ngayon, isama na natin yung presiding officer at Senate President. Majority sa kanila ay sila po yung magde-decide sa specific procedural issue na yan. Opo. Pero dito po sa maaring maging desisyon, no, hindi pa natin alam, nagko-caucus pa sila. Dito sa maaring desisyon, halimbawa lang po, pagpalagay po natin na hindi sumasang-ayon either yung prosecution or yung depensa, kung ito nga bang pagde-decide nila ay naayon sa batas o naayon sa konstitusyon, maaari bang dumalog ang bawat panig sa Korte Suprema para idulog lang itong certain na magiging desisyon ng impeachment court, attorney? Or talagang ito na yung magiging desisyon talaga at hindi na pwedeng questionin? Precisely, yan yung reason kaya napakaaga ng pag-resolve nila ng procedural issue na ito kahit sa mga susunod na buwan pa nila tatalakayin yung issue ng ill-gotten wealth. Kasi po kapag hindi sumang-ayon yung prosecution at defense sa disposition ng mga senator judges ngayon, pwede silang pumunta sa Supreme Court through a petition for certiorari at alleging grave abuse of discretion na nagkamali sila para baliktarin yung ginawang resolution ng Supreme Court. Pero President-wise, hindi po talaga binabaliktad ng Supreme Court yung mga ganyang resolution ng mga impeachment senator judges. So, once nag-decide po ang mga senador ngayong araw na ito, may hirapan na yung prosecution at defense na baliktarin pa yung kanilang tinake na position. Magiging political question na yan. Ibig sabihin, baka ang tanging solusyon mo na lang ay people power katulad ng ginawa nila sa EDSA 2. Di ba po, hindi payag yung taong bayan sa ginawang resolusyon ng mga senador na to open the envelope, nagkaroon tuloy ng people power. Yun po, yung susunod na remedyo ng taong bayan. People power. Opo. Napag-uusapan itong botohan, no? Kasi di ko alam kung kahapon ba yun, yung isang araw. Meron akong narinig sa balita, no, isa sa mga sa House Prosecution Panel na parang pinalulutang, though hindi daw din la binabakapan, meron daw siyang narinig na may grupo na dudulog daw sa Korte Suprema para questionin yung threshold na 16, considering meron nang kulang ng mga senador, no? Meron nang nakakulong, yung isa nagtatago. At nalaman natin doon sa unang bahagi ng impeachment trial, siguro day 1, ay giniit na ng presiding officer na 16 yung susundin or 2/3 ng kabuang miyembro ng Senado, attorney. Natanong ko na nga ito dati pa sa mga nakakapanim namin kung ito na ba ay selyado na ba ito at done deal na ba at hindi na pwedeng questionin pa yung
16 dito sa impeachment court na ito. Ano po ang sasabi niyo po dito, attorney? Almost done deal na po yan. Kasi po, pwedeng questionin later on, pero magkakaroon yan ng operational consequence once magbobotohan na ng verdict yung mga members ng Senate Impeachment Court. So pagdating sa huli, sasabihin na yan ng presiding officer. Magbobotohan na po tayo at ang required to convict ay 16, mapapakamot na lahat yan. Unless may mag-appeal sa kanila, sasabihin nila, I appeal po yung position ng presiding officer, hindi po 16. That's a valid legal question. Baka pwedeng isang remedy na gawin nila iyon. Gusto ko pong i-divide the House pagdating sa issue na iyan. Pagbotohan po natin, kasi nasa impeachment rules po yun. Sasabihin niya, anong basis mo? Kapag meron pong isang member ng impeachment court at hindi siya agree sa disposition ng presiding officer, pwede niyo pong i-appeal yun at pagbobotohan na lang ng majority ng present senator judges. O, pwedeng isang ano yun, pwedeng paraan yun nang hindi nag-agree. So pwede nilang gawin yun. Pero kapag at in the end 16 pa rin yung requirement, ayun, yung mga magpe-petition, malamang kapag 16 requirement, hindi na-meet yung 16, tapos na-acquit si VP Sara Duterte sa lahat ng articles of impeachment, yung magque-question, pumunta na lang ulit sa Supreme Court. Same remedy, same possible outcome. The chances are the same chances. Malamang hindi na yun babalik rin ng Supreme Court. Kung ayaw ninyo yung resulta ng impeachment trial, meron din kayong karapatan na mag-people power. Opo. Balikan ko lang po yung mga kaganapan nitong mga nakalipas na araw, attorney, no? Kasi isa din sa mga kine-question dahil isang taon na po nakalipas nang isinumite itong reklamo mula NBI sa DOJ at hindi pa nagdedesisyon kung ito ba ay uusad. Meron po ba kayong sapantaha kung ano yung maaring galaw nito at ito ba'y magiging patunay no itong DOJ hindi nga umusad agad-agad ito pang impeachment court. Ay, dito po sa DOJ case, yun nga po, meron lang silang 60 days dapat sa kanilang lamesa yung mga ganyang kaso eh. Kung hindi na kayo gumawa ng hakbang within 60 days ayon sa kanilang rules, ibig sabihin wala talaga kayong kaso. So ibig sabihin, kung meron mang bearing yung information na yun sa impeachment court, ang bearing nun ay pinapawalang sala niya si VP Sara Duterte sa anumang kaso na nakabinbin ngayon doon sa DOJ. Yun po ang nakikita kong relevance nun. Opo, doon naman po sa pag-umusad yon, alam ba sa tingin nyo po na parang mababasura din ito sa korte na hindi na magagamit tuloy dito sa impeachment? Hindi po nila, procedurally, hindi po talaga possible na magsampa ng kaso sa isang criminal case. Ang gagawin po niyan, ang pwede pong gawin ng mga abogado dyan sa DOJ, ipapasa nila yan sa ombudsman. Tapos ipapasa nila sa Sandigan Bayan. Pero malamang isususpend din yan o i-dismiss ng Sandigan Bayan kasi impeachable officer ang kanilang sinasampahan ng kaso. And the only way na matanggal mo or parusahan or gawing accountable ang isang impeachable officer ay through impeachment. Pareho din po kay BBM. In fact, ngayon kapag gusto mong sampahan ng kaso si BBM sa NBI, sa DOJ, sa Ombudsman o sa kahit sa anong korte, kahit anong ordinaryong prosecutor's office, malamang i-dismiss po yung case ninyo dahil isa siyang impeachable officer, isa po siyang presidente. Kung gusto mo siyang kasuhan ng kriminal, hintayin mong matapos muna siya sa kanyang posisyon, saka mo isampa yung kaso. Malamang yan din ang dahilan kaya hindi pa sinasampa ng DOJ yung kaso laban kay VP Sara Duterte. Opo, kung di ako nagkakamali, kanila tong ipinasok doon sa betrayal of public trust, attorney. Kaya may nagtataka bakit doon isiningit, hindi doon sa other high crimes? Eh kasi inaamin po nila na hindi high crime yung grave threats at saka inciting to sedition. Pero it begs the question, intention ba ng konstitusyon na impeachable offense ang ordinaryong krimen? Kasi kung ang intention niyang maging impeachable offense ang isang ordinaryong krimen, dapat hindi niya na sinabing other high crimes, di ba? Dapat sinabi niya na lang other crimes. Hindi po ba? So since hindi yun intention ng konstitusyon, ibig sabihin hindi ka pwedeng ma-impeach on the basis ng ordinary crimes. Doon po nagkamali ang prosecution ngayon.
Sabi nila, pasok yan sa betrayal of public trust. Pero ang paraan nila para i-prove yung betrayal of public trust is to prove a crime. Already at that level, bagsak ka na eh. Kasi kung ang means mo to prove a ground for impeachment is to prove a crime, dapat pinasok mo siya sa other high crimes. So therefore, kapag hindi pasok sa other high crimes, hindi dapat siya impeachable. And even then, kahit sabihin betrayal of public trust, sabi nila, cash all provision yan. Okay, sige, cash all provision. Sige, sabihin natin, imagine na lang natin na hindi mo inattempt na i-prove yung elements ng crime, pero in-attempt mo na i-prove yung element ng betrayal of public trust. Ang element po ng betrayal of public trust ay binigyan ka ng tiwala ng publiko, pero nagtaksil ka doon sa tiwala na iyon. So anong tiwala na ibinigay kay VP Sara Duterte na siya ay naging VP? So anong pagtataksil niya doon? Na nagmura siya? Na sinabi niya kapag pinatay ako ni BBM ay mamamatay rin si BBM? Pagtataksil ba yun sa tiwala? In fact, maraming mga Pilipino na nagsusuporta ng ganong sentimiento. Kahit ako, suportado ko yun. Kasi kapag pinatay yung favorite kong high government official, okay rin sa akin na mapaghigantian ko siya. Di ba? Opo, napag-usapan yung betrayal of public trust pero sabi nga sa mga comment section, di ba si VP Sara ay may pinakamataas na rating mula sa publiko kung pagbabasehan ng iba't ibang mga kilalang survey? Exactly. Exactly.